nagpaputok ng warning shot ang NBI agent. Akala ko ba walang NBI agent dyan? Sabi ng presidente mo, walang NBI agent dyan. Tinanong daw niya kay Matibag. Hindi nga, totoo ba yan? Banat ba? Oo, ito. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. Akala ko ba walang NBI? Bakit nagpaputok din ng NBI? Ito dito sila malupit eh. Umami na nga na nandun ng NBI. Umami na nga na nakipagputukan ng NBI. Tapos ngayon, sasabihin pa nila stage. Anak ng tarantado talaga ito mga lintik na media na ito, no? Kapag dapat ganyan, dapat may managot. Biglang may bagong narrative eh. Kapag dapat iimbestigahan, biglang may media spin na naman. Bayaran talaga kayo, mga prostitute. Pero ang ending, ang gusto nilang palabasin, huwag nyo nang hanapin ang mastermind. Hindi ba? Ang hanapin nyo si Bato. Ngayon, iba pa ang packaging nila ngayon. Ano sinasabi nila? Si Bato daw ay tumakas. Hindot pala kayo. Anong tumakas? Hindi naman pugante yung tao. Yung warrant na sinasabi ninyo na una-una ayaw ngang ibigay. Ayaw ngang ibigay sa Senate President. Ayaw iserve, ayaw ipakita. Sasabihin ni Bay, pinakita naman sa social media. Di sa iserve nyo sa social media. Sa social media nyo pala ipinakita. Di dyan nyo iserve, wag sa Senado. Tas sasabihin nyo ngayon, tumakas si Bato. Sino nakikinabang sa gulong ito? Sige nga, alam mo kung sino? Yung gustong lumusot sa mastermind ng flood control project. Yun. Sino ang gustong pagtakpan? Walang iba kung hindi yung mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. Bakit pa tila takot pa sila kaysa sa katotohanan, di ba? Na sino ba talaga ang nanggulo, umatake sa Senado? Kaya ngayong vlog na ito, hihimayin natin lahat. Hindi tayo magpapaloko sa paandar nitong mga bayarang prostitute na media. Hindi tayo papasakay sa script ng drama nila dahil habang na pinapanood nila tayo ng mga medyang ito ay yayariin ko sila ng katotohanan. Kaya mga banateros, kumapit kayo dahil ang pag-uusapan natin ngayon hindi lang basta Senate siege o Senate attack. Ang pag-uusapan natin, sino ang nagluluto ng kwento na to na pumalpak? Sino ang nagbayad ng ingay at sino ang gustong makatakas sa pananagutan aside from dun sa ibang mga senador na tumakbo? Mantakin mo alam na nung ibang mga senador na lulusubin ang Senado. Alam nila na magkakaroon ng Senate siege. Naabisuhan na yung kanilang mga staff kaya nag-empake na mga animal. Tapos magagalit kung babatuhin ng mga tao sa labas. Hindi, buti nga binato lang kayo ng tubig eh. Hindi, totoo buti tubig lang ang binato sa inyo kasi narinig ko yung iba, sinasabi nila, batuhin nyo ng ihi yan. Buti nga tubig lang yung binato sa kanya eh. Ako ayoko yan, hindi tama yan hindi ako sang-ayon dyan. Pero hindi mo mapipigilan ng taong bayan. Galit na ang taong bayan. Pero ako ayoko yan. Basta ako ayoko yan. Sabi ko sa inyo, ang gusto ko yung mapayapa. Ayoko ng ganyan, yung gulo. Pero hindi nyo mapipigilan ng taong bayan. Yung galit nila sobra na, sagad na sa buto eh. Kasi sobra bakit ko nasabing sobra? Sobrang sinungaling. Sobrang sinungaling ng gobyerno. Kahapon lang, deny si Matibag. Diba? Kahapon lang, sinabi niya, wala siyang tao doon, walang mga baril ang NBI doon. Tapos ngayon, nakipagputukan. Anong pinaputok nila doon? Utot nila? Hindi, ngayon kasi nakipagputukan ng NBI. Bistado na. Mismong si John Vic na rin na nagsabi, nakipagputukan ng NBI. Kaya lang ngayon, pinalalabas sila, sino ba unang nagpaputok? Yan ang issue nila eh.
Alam mo, buti nga, ito sa totoo lang, buti nga, nag-warning shot eh. Kasi para bagang issue sa kanila, bakit 27 ang warning shot? Eh, ulul pala kayo eh. Ano gusto nyo, magbarilan sila? Alam mo, etong mga Pilipino na ito, kahit yung sa mga kudita, naalala nyo yung panahon nila Hunasan nun, sabi nga nila, bakit hindi nagbabarilan? Bakit walang tinatamaan doon sa, sa barilan? Sabi walang nagkakatamaan. Nagbabarilan yung mga doon, sundalo doon nung panahon. Panood ko yan eh. Issue yan eh. Parang bakit daw hindi nagbabarilan? Sabi ba't hindi sila nag-aim sa isa't isa? May putok ang kamaririnig. May mga puro parang warning shot lang lahat. Eh kasi nga ho, alam nyo yung mga yan, mga Pilipino yan eh. Mga tao yan. Ayaw niya makapatay. Ayaw naman nila na magpatayan. So as much as possible, they will just do yung mga warning shot. Buti nga eh. Eh bakit parang takang-taka pa kayo? Bakit ang daming warning shot ng USAA? Imagine niyo yung warning shot na yun tumama sa NBI. Patay lahat ng NBI. Tama, mali. Mas gusto nyo bang magkapatayan sila dun? Kesa sa warning shot? Hindi ko maintindihan yung logic ninyo, mga animal kayong mga media na at saka yung bayot na palsipikadong bayot. Nagtakanta ka bakit daw ang daming warning shot? Tarantado ka ba? Gusto mo ba magpatayan yung NBI at saka yung USAA? Yan ba gusto ninyo? Magpatayan sila? Mabuti nga puro warning shot eh. Mga gago rin talaga kayo eh, no? Oh, panoorin natin ito Ito, napaka-importante nito kasi tawan-tawa ako dito eh. Sobrang tawan-tawa ako. Panoorin ninyo to, ha? Ito. Ayan, wait lang. Ito. Ito ang pinaka nagpapakalat ng fake news sa bayan natin. Ito na pinaka nanggugulo sa bayan natin eh. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Oy, palakpakan nyo naman. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng USAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay Umano pa yung ginagamit niya dito, umano pa ha. umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng USAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. GSIS, pamunuan nila, humingi daw ng assistance sa NBI. Bakit? Bakit sila hihingi ng assistance sa NBI? May kaso ba? Hindi kasi that is so weird. Kung hihingi ka ng assistance sa pulis, kunwari may gulo o merong danger, di ba? Hihingi ka sa pulis, hindi sa NBI. Ang NBI, hindi naman po yan gumagawa ng pagbabantay, pagsisecure. Ang ginagawa po niya, nag-iimbestiga. Kaya nga NBI po, tangina, hindi naman National Bantay Incorporated yan eh. Investigation yan eh. Bureau of Investigation eh. Sasabihin ninyo, humingi kayo ng assistance sa NBI. Bakit? Ay, kasinungalingan yan. Pero syempre, wala tayong magagawa. Kontrolado nila yan eh.
Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms. Ganito kasama ang gobyerno natin, ano? Mantakin mo yung mga OSAA na ginagawa nila yung trabaho nila na bantayan ng Senado, kung ano-ano ang ibibintang na keso, nagpaputok daw ang OSAA na una. Para bang nakita daw niya yung isang tao doon, wala namang hawak na armas, katabi ng Blue Guard, ibig sabihin yung security guard, katabi. Bigla na lang, anong ginagawa mo dito? Biglang, paratatat! Ano yun? Ano ka ng kasinungalingan, hayop? At si ano yun ha, yun yung general, 3-star general. Retired. Siya yung head ng OSAA. Kilala ko ho yan, mapakabait na tao ho niyan. I mean, napaka-professional na tao niyan. Hindi ko yung sinasabing kilalang kilala. Ha? Ibig sabihin kilala ko sa social media yan, nakikita natin sa umasta yan sa Senado. Hindi ho yan power tripper. Oo, may mga power tripper na ilang nasa authority. Minsan kahit nga security guard, power tripper eh. Akala mo kung sino umasta eh. Eh ito, napaka-humble nitong tao na ito. Tapos bigla may nakita lang siyang tao. Ano ginagawa mo dyan? NBI ka? Prrrrt! Ganon? Ganitong klase merong gobyerno tayo. Napakasinungaling. Di ba? Napakasinungaling po. Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Akala ko ba walang NBI agent dyan? Sabi ng presidente mo, walang NBI agent dyan. Tinanong daw niya kay Matibag. Hindi nga, totoo ba yan? Banat ba? Oo, ito. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Akala ko ba walang NBI? Eh bakit nagpaputok din ng NBI? As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. Biglang lipat doon sa Senator Bato, wala na sa premises. Putang ina, anong kinaugnayan nun sa atake? Minsan talaga, dahil sa inyo, magkakasakit ako sa high blood. Ang usapan dito, tingnan nyo kung paano siya sumegway. Pinag-uusapan dito yung atake eh. Tapos biglang, Senator Bato is no longer in the Senate. Umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Oh, ayan ha. Pero anong sabi ni Matibag? Anong sabi ni Matibag? Na mismo ang presidente pa nag-announce. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pero pinasinayaan niya yung pag-occupy ng NBI sa GSIS. Alam mo, Marcos, sibakin mo na itong si director nyo. Sa totoo lang,
Pinahamak ka dito, imantakin mo ito, sinabi mo the day before ito sinabi Kaya mo. nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Wala daw NBI doon. Tapos ngayon sinasabi ninyo, nandun ang NBI sa GSIS. Putang ina, sinong... Tapos, ngayon mag-a-announce pa itong hayop na isang ahensya ng gobyerno huhulihin daw ang fake news. Ayan, ang linaw-linaw, fake news yan, no? Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. Pero pinauwi daw ito nung hapon eh. Ano sabi? Oh. Hindi, ano daw sabi? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Oh, wala daw NBI doon. Nasa opisina. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Yung mismong presidente niyo nagsabi na ikaw daw Matibag, sinabi mong walang NBI. Ah. Tapos ang palusot nila, nagsiuwian daw yan bago magkaputukan. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling yung animal na yan. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Wow. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang... Oh, eto malinaw. Sino daw yung nakaupo? Sino daw yung nakaupo? Volunteer po ba? CA po ba? Confidential agent? O NBI agent? Kayo sumagot ha? Base sa sinabi ni Castro. operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Oh. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, Ano daw yung nakita? Volunteer? CA? Confidential agent? O NBI agent? katabi Balubaluktot na yung kwento nila, no? Diyan malalaman mo sinungaling eh. Parang yung mga asawa nyo, pag balubaluktot na kwento ng asawa nyo, alam nyo na nagsisinungaling yan. Parang ito, balubaluktot na yung kwento nila eh. Una, hindi daw NBI agent yun. Volunteer lang daw. Hayop. Saka nakakita na andoon, nagbabantay kay Bato, volunteer lang. Direktor, pwede po ba ako mag-volunteer? Magbantay? Ganun lang yun. Ganun ang sasabihin ng isang tao, volunteer ako, magbabantay ako dyan kay Bato, ha? Pero dito, ladies and gentlemen, booking na booking. Sinabi mismo ni Castro, NBI agent. Wala po siya sinabing volunteer, wala po siya sinabing confidential agent. Sinabi niya dito, NBI agent. Ulitin natin. Para malinaw, baka sabihin nyo, ako nagpe-fake news eh. Oh, nakabantay pa man din yung mga animal dyan. Hindi ako nagsabi ha. Ayan na si Castro. operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Wow. At dahil doon, Ganong kasama. Yung 3-star general at pinuno ng OSAA. Nung tinanong daw niya, sino kayo? NBI agent. Ulitin ko hindi ako nagsabi NBI agent. Itong alin na to, sabi niya NBI agent. Nung nalaman daw nung OSAA, yung leader nila yun yung OSAA, biglang,
NBI ka? Pratatatat, ganun. Antindi mo, Brad. Yun ang kwento mo. Nung nalaman niyang NBI agent, biglang nagpaputok ng warning shot. Prak, 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 layas ka. Ganun? Wow! Sa bagay, kung yung amo mo nga, yung presidente mo, napakasinungaling, bakit? Sabi niya mismo, walang NBI agent. Kaya Oh. nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. Oh. Pare-pareho kayo sinungaling. Ikaw, si Marcos at yung NBI director, puro sinungaling. Oh, di ba? Sino na ba paniniwalaan namin? Magkakaiba kayo ng kwento eh. Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Nako po. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still Biglang lipat sa istorya eh, no? Ngayon, ang focus na ng media, eto kayo mga putang inang medyang mga bayot kayo, at mga mali-mali, hindi pala bayot. Bayaran, hindi pala bayot. Sorry naman mga bayot. Mga bayarang media, sorry iwasan ko na ulit magmura. Nakakainis talaga eh. Bakit? Ngayon, ang focus nila, nasaan si Bato? Ang focus nila, tumakas si Bato. Ayan harap-harapang nagsisinungaling sa inyo. Hindi kayo mga bobong media eh. Hindi kayo mga bobo. Aral kayo, mga journalist kayo. Ang galing nyo nga sa mga investigative journalism, mga ganyan-ganyan ninyo. Kahapon lang, binabalita ng presidente ninyo na walang NBI. Si Matibag, na interview nyo pa, sabi, walang NBI. Tapos sasabihin nyo, wala man lang kayong question about that. Ang question nyo, asan si Bato? Patunayan ko sa inyo Tingnan nyo. Tapusin nyo to. Tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Unang tanong. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Yun kagad ang unang tanong. Kargado ba ate? Kargado yung tanong mo? Asan si De La Rosa? Hindi mo man lang tatanungin. Nakala ko ba sabi ninyo walang NBI kahapon? Tapos ngayon sasabihin ninyo may NBI. Sabi nyo rin kahapon walang hawak na baril ang mga NBI. Ngayon sasabihin nyo nakipagputukan ng NBI. Ang daming inconsistency At ang nagsabi niyan, yung mismong presidente, yung mismong NBI director, at ngayon, lahat na sinabi nung dalawa kahapon, iba na ang kwento nila ngayon, iba na rin ang kwento ni Yussi Claire. Ni isang media walang nagtanong, bakit magkakaiba ang kwento ninyo kahapon at iba kwento nyo ngayon? Ba't walang nagtanong dyan? Puro ba kayo bayaran dyan? Alam ko hindi kasi nandyan yung isa naming representante. Ano yan? Puro kayo bayad? Unang tanong ito asan si Bato? Anong pakialam mo ate? Crush mo? Gusto mo mabato? Hindi pugante si Bato. Hindi pugante si Bato, linawin natin. Yung warrant, unang-una sa lahat, hindi naman may jurisdiction sa atin yan. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi tayo bansang ICC, bansang Pilipinas tayo sa huling pagkakaalam ko. Unless binago na ni Marcos. Pangalawa, hindi nga ibinibigay yung warrant doon sa Senate President. Ayaw iserve. Saka nakakita, ipapakita sa social media. Ito yung warrant, ito yung warrant. May picture pa, parang tanga lang. Ito yung warrant ito yung warrant. Akin na yung warrant. I-serve nyo sa akin. Sabi ni Cayetano, nasa kotse ko eh. Ano Matibag? Yung kasinungalingan mo dinaig mo pa si Torre.